Ang nangyari sa nakaraang chapter, tinanggap ni Kafka ang ginawang core ng misteryosong samurai na ginawa gamit ang sarili niyang puso para makapag-transform pa rin sa kanyang Kaiju No. 8 form, kapalit ng hindi na siya makakabalik sa kanyang pagkayuman. Magiging worth it kaya ang pagsakripisyo niya ng kanyang humanity kapalit ng power na kayang tumalo sa Daikaiju of the Meiki era? Tara na't alamin natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 119. Dito, patuloy ang pag-transform ni Kafka dahil sa core na ipinasok sa kanyang katawan. Muli siyang binalot ng mga kaluluwa ng yumaong samurai sa Meiki era habang lumalabas sa mga ito ang katagang The Shame. Habang nangyayari ito, ay napaisip yung misteryosong samurai kung magagawa niya kayang makontain ang grudge na nag-i-span ng 400 years. Agad naman na nakuha ni Kafka ang atensyon nito nang sabihin niya na pumunta na ito at bugbugin na nila ang kanilang kalaban. Siya na daw magpapasa ng entire burden. Sa labas ng mundo naman, gumalaw ng bahagya ang wrist ng walang malay na katawan ni Kaiju No. 8 na nagpakuha ng atensyon ni Mina. Dahil inisip niya na gumalaw talaga ito, agad niyang tinanong sa control room kung ano ang vitals ni Kafka. Sumagot yung isang assistant na wala pa ring response at mukhang ang sinasabi dito ay patay na daw si Kafka. Inisip maigi ni Mina kung na-imagine niya lang yung paggalaw nito, pero agad niya yung brinasyof at sinabi na hindi. Ipinaliwanag niya dito na sinabi ng report ng First Division ay nung nawalan ng malay si Kafka sa laban nito katapat si Isaw, automatically siyang nag-revert sa human form. Ang fact daw na transform pa rin ang katawan niya matapos ang panahong ito ay unnatural. Sigurado daw itong si Mina na hindi pa sumusuko si Kafka sa kanilang laban. Bigla namang nagkaroon ng pagsabog sa may likuran ni Mina, kaya naalala niya na nakikipaglaban pa nga pala sina Hoshina at Narumi. Sa loob ng control room, nakita ni Kurusu yung readings ng status ng dalawa at sinasabi daw dito na bumaba ng 15% ang output ng Numbers Weapon 1 habang 12% naman ang Numbers Weapon 10. Hindi daw magtatagal mag-overheat na ang mga yon dahil dun. Dumako naman tayo sa labanan at dito ay mabilis na kumikilos si Hoshina papunta sa halimaw. Sinabihan siya ni Ten na umatake at lumalala na ang sitwasyon, kung saan sumagot siya na alam niya yun. Pinaliwanag ni Hoshina na incomprehensible yung atake ng Daikaiju, kung saan fino-force lang ni Narumi ang mga yon at dinadivert, kaya nagagawa niyang makailag sa kahit anong direct hits. Pinoint niya dito na ang susi sa laban na ito ay ang retina ni number 1. Matapos yun ay pinakita sa atin si Narumi na nakikipagsabayan sa Daikaiju, pero lagi lang siya nasasalag nito. Napaisip siya sa kanyang isipan na ang kakaiba nito dahil nababasa niya naman yung signals nito, pero nagagawa pa rin itong mapigilan ng kanyang atake na dapat ay sure hits. Dagdag pa dun, hindi daw gumagana yung future sight niya kapag multiple futures ang maaaring mangyari. Tinitigan niyang maigi ang katawan ng halimaw at dito niya na-realize na marami pang hindi pinapakita ang halimaw na ito sa kanila. Nakita niya dito ang abomination na katawan ng Daikaiju bago ito pumasok kay Nine, at nang makita niya ito ay na-realize niya na iyon ang may dahilan ng lahat ng kanyang problema. Nagsimula namang tumaas ang numbers ng status ni Narumi na nakikita sa control room at kita ang pagkabigla ng assistant na tumitingin dito. Yung signal sources daw sa loob ng katawan ng Daikaiju ay nasa hundreds na nagpakuha ng atensyon ni Hoshina. Hindi makapaniwala yung assistant dito na nagagawang mabasa ni Narumi ang lahat ng iyon ng sabay-sabay. Mabilis na sumugod si Narumi at sinubukan ulit itong umatake. Nagpadala ito ng malakas na slash papunta sa tagiliran ng Daikaiju kung saan nagawa niya na itong mapakonekta. Nagulat dun si Hoshina at napakomento na si Narumi talaga ang biggest monster around. Dahil dito, sabay silang nagpaulan ng mga atake sa halimaw at nagagawa na nilang matamaan ang katawan nito, kaya napakomento si Hoshina na gumana yung effort ni Narumi na ma-chip away ang depensa nun. Sinigawan naman ni Narumi itong si Hoshina na kulang ang force sa kanyang mga atake habang tinatawag itong bowl cut. Sumagot dito si Hoshina at sumigaw na siya dapat yung nagsasabi nun. Dagdag din niya na mukhang pagod na rin itong si Narumi. Inisip niya din dito na ilang segundo na lang hanggang sa mag-overheat na silang dalawa, kaya marahil ito na daw ang huli nilang chance. Pumorma si Hoshina dito at agad naman na ginamit ang number 7, 12-layered strike at mabilis niyang pinaulanan yung Daikaiju ng sandamakmak na atake. Habang sumusugod ay sinabi niya sa kanyang isipan na ibibigay niya dito ang lahat, habang kita din ang intensity ng pag-atake ni Narumi sa kanyang muka. Sa kasamaang palad, tumibok ng malakas ang buong katawan ni Narumi na sign ng pag-overheat,
na nagpabahala naman kina Hoshina at Kurusu. Napaisip tuloy si Hoshina kung nasa limits na ba itong si Narumi, pero bigla itong nagkasiglang muli at nagkaroon pa ng lakas. Napansin ni Kurusu na in-override ni Narumi ang control sa weapons number 1 na nagpabahala sa kanya, habang si Hoshina ay sinabihan si Narumi na sobra na ito at mapipirito yung utak niya kapag itinuloy niya yun. Gayunpaman, hindi doon natinag si Narumi at sumigaw na kung gayon ay hayaan niya na yung mangyari. Nakuha nito yung atensyon ni Kurusu at naalala niya na kagaya ito sa nangyari kay Isao nung nakaraan. Sa isip naman ni Narumi ay sinasabi niya sa kanyang sarili na siya ang go-between. Kahit na makita niya daw ang katapusan niya ngayong araw, ang susunod na soldiers in line ay higit pa sa handa na. Bibigyan niya daw sila ng oras hanggat sa makakaya niya kahit na segundo lang yun, at pipilitin niyang makuha ng impormasyon galing sa nilalang na kinakalaban niya. Patuloy ang barrage ng kanilang atake ni Hoshina papunta sa Daikaiju habang iniisip niya na ang kinakailangan niya lang gawin ay ipasa ang baton na ipinasa sa kanya ni Isao sa mga susunod na linya. Habang naghahandang magpadala ng malakas na vertical strike at tinatanong kung tama ba siya kay Isao, hindi niya inaasahan na may impale siya ng Daikaiju sa may kaliwang dibdib. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat, pati sila Nogizaka at Keiji ay nabigla sa nangyaring ito. Napakomento naman si Hoshina sa kanyang isipan nang may pagkabahala na kahit nakikita ni Narumi ang mga atake ng halimaw, hindi na nakakasabay yung katawan nito. Habang iniisip niya yun, ay bigla naman siyang pinadalhan ng whip attack ng Daikaiju na solidong tumama sa kanyang tagiliran na nagpatalsik sa kanya ng malakas sa debris na kanyang katabi. Matapos yun ay lumingon yung halimaw kay Narumi at nakita nito na nakaluhod na lang yun sa kanyang likuran na para bang wala ng pag-asa dahil sa itsura ng kanyang mga mata at muka. Dahil dito ay napagdisyonan ng halimaw na gamitan si Narumi ng incantation attack nito. Inilagay ng halimaw ang incantation sa buong katawan niya pa-vertically na nagpaalala kay Kurusu. Napasigaw si Kurusu ng pangalan niya dahil sa pagkabahala habang si Narumi ay nangihinang sinabi na napasa niya na ang baton. Bigla namang napatingin si Narumi sa kanyang kanan at meron ditong mabilis na sumusugod papunta sa kanila. Lumalabas na nagkamali ng muli si Kafka at bumalik na ang sigla nito na nagpagulat naman sa Daikaiju. Pagkalapit ni Kafka sa kanila, nagpadala ito ng pambihirang right body blow sa halimaw na sa sobrang lakas ay nagawa nitong madisfigure yung katawan ng Daikaiju na ito. Napangisi naman dito si Narumi at sinabi na ipakita daw nito ni Kafka ang kanyang skill sa kanya. At ayun na nga, nagbabalik na ang ating bida sa labanan. Ngayon kaya ay magagawa niya ng matalo ang pambihirang kalaban na Daikaiju of the Meriki era? Abangan natin yan sa susunod na kabanata.